Sa Chapter 3 dumating si Lin Yunyi at mga kasama nito na gustong patayin si Ling Feiwo ngunit pinatay ni Elder Ye Gucheng ang 5 kasama ni Lin Yunyi. Pinagtapat naman ni Ling Feiwo kung bakit siya hinahabol at gustong patayin kung kaya sumali siya sa Divine Immortal Sect. Matapos sabihin ni Ling Feiwo kung ano ang ginawang kasamaan ni Lin Yunyi sa kanya at sa pamilya nito ay makikita na nakaluhod at nagbabalak tumakas si Lin Yunyi kaya pasimple siyang kumuha ng lupa. Hindi nagtagal nakakuha si Lin Yunyi ng pagkakataon para maihagis ang kinuhang lupa kina Elder Ye Gucheng. Sumigaw si Ling Feiwo na nakatakas si Lin Yunyi ngunit ang sabi ni Wang Feng ay huwag mag-alala dahil si Elder Ye Gucheng na ang bahala. Sa hindi kalayuan ay naghahanda naman si Elder Ye Gucheng para atakihin ang nakatakas na si Lin Yunyi. Sa pagbunot ng kanyang espada ay kasabay nito ang paglakas ng enerhiyang lumalabas sa katawan nito. Dahil dito nag-umpisang lumutang ang mga patay na katawan ng kasama ni Lin Yunyi at maging si Li Qing, Ling Feiwo at Wang Feng ay lumutang din. Nagtatanong naman si Wang Feng sa sarili kung bakit lagi nalang overpower ang ginagawa ni Elder Ye Gucheng sa tuwing aatake ito. Buti na lang nasa entry phase realm siya kung hindi ay magpapalutang-lutang din ito katulad ng mga disipulo niya. Habang nagpapalutang-lutang ang katawan ng 5 ay tumalon naman si Elder Ye Gucheng para mahabol si Lin Yunyi. Naabutan ni Elder Ye Gucheng si Lin Yunyi at ginamit ang Immortals Beyond the Heavens technique at tinamaan nito si Lin Yunyi. Sa atake ni Elder Ye Gucheng ay halos mawala ang malay ni Lin Yunyi at napakaraming dugo ang lumabas. Napaluhod si Lin Yunyi na halos wala ng malay at kasabay nito ang pagbagsak ng 5 patay na katawan. Sa pagluhod ni Lin Yunyi ay may lumabas na isang pendant na ginawa mula sa jade at may nakaukit dito na pagkakakilanlan ng isang pamilya. Nakita ito ni Ling Feiwo na agad naman sinalo bago ito mahulog sa lupa. Samantala si Lin Yunyi naman ay hindi maigalaw ang buo niyang katawan at sa likod nito makikita ang 5 niyang kasama. Sinabi ni Elder Ye Gucheng kay Lin Yunyi na napag-utusan lang siya ng sect leader na doon lang si Lin Yunyi at hindi pwedeng umalis. Namangha naman si Ling Feiwo sa mga ginawa ni Elder Ye Gucheng hanggang napaisip ito na alam naman niya na malakas ito ngunit hindi akalain na ganito kagaling sa espada. Sabi pa niya sa sarili ay bakit ang Divine Immortal Sect ay may ganito kalakas ngunit hindi niya ito alam. Ilang saglit pa ay kinausap ni Wang Feng si Ling Feiwo na ngayong alam na niya ang dahilan kung bakit gusto agad maging disipulo ay dahil sa problema nito kay Lin Yunyi. Hindi naman makapagsalita si Ling Feiwo dahil ang akala nito ay magagalit si Wang Feng, ngunit sinabi sa kanya ni Wang Feng na mula nang sabihin niya na maging disipulo siya ng Divine Immortal Sect ay yun pa rin ang gusto ni Wang Feng ngayon. Pero dahil sa hindi kilala at walang nakakaalam sa Divine Immortal Sect ay papayagan niya si Ling Feiwo na manatili muna at alamin kung anong mayroon sa kanila. Natuwa naman si Ling Feiwo sa kanyang narinig mula kay Wang Feng kaya nasiguro nito na hindi galit si Wang Feng sa kanya kaya naman iniabot niya ang pendant at sinabing magiging disipulo siya ng Divine Immortal Sect. Gayunpaman sinabi ni Ling Feiwo na ang pendant na yun ay heirloom ng kanyang Ling family ngunit gagawin niya itong entrance fee para maging disipulo dahil sa ginawa ng Divine Immortal Sect na ipaghigantay siya kay Lin Yunyi. Iniisip naman ni Wang Feng ay baka hindi ito tanggapin ng system bilang voluntaryong halaga para maging isang disipulo ng Divine Immortal Sect. Nalulungkot naman si Ling Feiwo dahil ito ang minana niya sa pamilyang Ling at galing pa mismo ito sa kanyang ama. Naalala ni Ling Feiwo ang ama na ibinibigay sa kanya ang pendant na yun na sinabing balang araw ibibigay niya ito sa isang taong mahal niya at sisimbolo ng kanilang pagmamahalan ngunit sagot niya sa kanyang ama ay hindi niya ito ibibigay kahit kanino. Inalam ni Wang Feng kung tatanggapin ito ng system matapos makuha kay Ling Feiwo ang pendant at ilang sandali pa ay binati ito ng system at binigyan ng reward. Sinabihan naman ni Wang Feng si Ling Feiwo na mula noon ay isa na siyang disipulo ng Divine Immortal Sect at sinabi pa niya na ang iyong kaaway ay kaaway na rin ng Divine Immortal Sect. Tinuro ni Wang Feng si Lin Yunyi na hindi pa rin makagalaw at nanginginig sa takot dahil inutos ni Wang Feng kay Ling Feiwo na pwede na siyang gumanti kay Lin Yunyi. Lumaki ang mga mata ni Ling Feiwo nang marinig ang sinabi ni Wang Feng at naglakad papunta kay Lin Yunyi na may sobrang galit ang nararamdaman. Habang naglalakad ay dumampot si Ling Feiwo ng isang sanga ng puno para ito ang gamitin sa pagganti para sa mga namatay sa kanyang pamilya. Itinusok na nga ni Ling Feiwo ang sanga sa dibdib ni Lin Yunyi hanggang ito ay bumagsak na sa lupa at wala ng buhay. Itinuro naman ni Li Qing kay Wang Feng si Ling Feiwo para pigilan ngunit sinabi ni Wang Feng na hayaan siya na gawin ang gusto niya hanggang makontento sa pagganti.
Tumigil na si Ling Feiwu at makikitang patay na si Lin Yunyi at biglang nagbigay ng reward points ang system para sa pagpatay sa isang profound general realm.